Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Minsan may mga taong sasabi na, ito ang dating daan. Ito ang bagong daan. Well, ang mahalaga ay yan ang daan na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. At bahagi yun, na huwag natin kalimutan na ang daan na itinuturo na Jesus si Alin ay magkaroon tayo ng kapayapaan, kapanatagan ng kalooban, kagalingan, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga natin sa pagtahak natin sa daigdig na ito, ay anong nakikita natin? Ng kamatayan. Pero ipinagmamanik sa atin na Jesus natin, bahagi ng daan. Sabi nga ay walang aalis sa daigdig na ito na hindi mamamatay. Tayo lahat ay daranas ng kamatayan. Maniwala mo kayo hindi. Kasi yun ang daan na ipinamamanik na Jesus. At kinakailangan ay ituro ito sa atin. Bahagi rin nito yung pagdating ng kamatayan. Kaya kinakailangan nating pagandaan. Sabi ko nga, hindi ko pwedeng sabihin natin sa harapan ng may kapal na Panginoon, hindi ko po alam yan. Ay, bahagi ho sa Ebanghelyo. Yun din ho ang tanong ng isa sa mga alagad. Anong sabi niya? Anong sabi ni Tomas? Hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Kaya nawa po makita natin na yung pagkilala natin kay Jesus ay magtuturo sa atin na daan. At ano yung daan na yan? Sabi nga natin, daan, katotohanan, at buhay. Tatlong malalaking salita na nawa ay hindi natin kayang ipaliwanag sa pagkakataon na ito, pero nawa, maging pamantayan ng ating pagkilos na maging daan upang maunawaan natin ang mga pangyayari na ito na inihanda tayo ng ating pananampalataya. Huwag natin kalimutan na inihanda tayo ng ating pananampalataya para makita natin ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ay kung hindi natin nakikita yan, baka hindi tayo tinuturuan ng pananampalataya. At kung yun ang ating hindi tayo tinuturuan ng ating pananampalataya, baka hindi yan yung pananampalataya na ibinigay ni Jesus. Kasi yun ang binigay ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya ano yung makita ko natin? Una, pahalagahan natin ang biyaya ng buhay. Magpasalamat tayo sa harapan ng may kapal. Sa biyaya ng bawat buhay natin, sa buhay na pinagkaloob ng Panginoon kay Toribio, na nawa po ay huwag natin kalimutan. Bagaman kung minsan sinasabi natin na kulang pa. Well, hindi po tayo ang may akda kung gaano katagal yung buhay natin sa daigdig na ito. Ang mahalaga ay pahalagahan natin. Pasalamatan natin ang Diyos. Palagi tayong magpasalamat sa Diyos. Sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng presensya. Yung magpasalamat tayo na ngayon nagkakatipon-tipon tayo. Na kayo ay sinasamahan ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pagkadalang mali, sa pagkawala ni Toribio, na kaya tayo ngayon ay sama-sama nagdarasal para kay Toribio at para sa bawat isa sa atin, na nawa magkaroon tayo ng katatagan ng loob na harapin ang hamon ng daigdig na ito sa gitna ng pagkawala ni Toribio. At yun po nawa ang makita ko namin. Ang nawa ay tayo ay tulungan ng Diyos na pahalagahan ang bawat buhay na yan na ipinagkaloob ng Diyos. At nawa,
yung panahon na inilagi ni Toribio sa daigdig na ito ay maging gabay rin ninyo sa inyong pagtahak sa mundong ginagalawan. Kahit na wala na siya. So nawa ay magbigay ng aral at lakas para harapin natin. Hanggang sa ganoon ay alin, makita natin yung pagkakataon natin na tayo rin lahat ay magsasama-sama doon sa kaharian ng Diyos sa panahong itinakda niya para sa bawat isa sa atin. Nauna lang si Toribio. At pangalawa, tayo magpasalamat sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Kasi yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya hindi lamang gumagabay habang tayo ay tumatak sa mundo ito. Sabi nga, kalimitan makikita mo nakalagay sa mga kabaong, going home. Going home. Saan tayo babalik? Doon sa Diyos. Bakit? Doon tayo nang galing. Doon tayo nang galing. Nanggaling tayo sa Diyos. Yun ang huwag natin kalimutan. Tayong mga anak ng Diyos. Pagkakataon na kung saan ay nawa. Kaya tayo pupunta sa langit. Kasi tayong mga anak ng Diyos. Yun nawa yung karangalan na huwag natin kalimutan bilang mga binyagan. Na baka kuminsan ay nawawala sa ating isip gawa ng alin. Maraming alalahanin ang daigdig na ito. Maraming hamon na nakikita natin sa mundong ginagalawan natin. Ay kung minsan nakalimutan natin na alin, na tayo ay galing sa Ama at sa Ama tayo babalik sa Diyos na pinanggalingan natin. At yun ay alin, ay ipinagkaloob sa atin. Mula nung tayo ay bininyagan, bahagi mo yun. Kaya nawa magpatibay ng ating pananalig. Yun ang kalimitang binibiyang ko ng din. Ba't ka nagpapakabuti? Kasi anak ako ng Diyos. Ako ay mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, iniligtas ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa, ay tayo ay manalig na tayo ay patuloy na gabayan ng pananampalatayang ito. At kung sakali mong tayo ay nagkasala, sana po ay nakahingi tayo ng kapatawaran. Kaya napakahalaga yung paanyaya palagi ng simbahan kapag panahon noon ng Kwaresma at ng Adbyento. Yun na nanawagang mangumpisal. Mangumpisal tayo. Kung mga kapatid natin na matagal nang nakaratay sa kanilang higaan, gawa ng kanilang karamdaman, huwag kayong mahiyang magpatawag ng pari para humingi ng sakramento ng pagkapahin ng langis. Bakit? Pagkilala yun nalin, anak ako ng Diyos. At ako'y nagsusumikap na tumugon sa kanyang panawagan. At kung sakali mga ako'y nagkasala, tayo humingi ng tawad sa harapan ng buong may kapal. At tayo nananalangin na maaaring may mga bagay na hindi pa naibigay ng katarungan si Toribio ay idinudulog natin. Nasa pamagitan ng ating panalangin, pagkasakripisyo ay nawa, ay maibigay niya ang hinihingi ng katarungan.